Bago tayo magpasimula, tayo muna ay manalangin sa Diyos na buhay. Kaya buhay, talagang buhay siya. Marami kasing Diyos, kaya lang patay. Tayo ay manalangin sa Diyos na buhay. Amang Diyos sa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa hapong ito upang pagpalain po ninyo ang inyong mga salita, Panginoon. Bigyan mo ako ng karunungan upang mailapat ko na maigi ang iyong mga salita. Hini ko rin ang pagsama ng Banal na Espiritu sa oras ito. Magpagaling ka, maghimala, magpalaya, patubuin mo sa puso namin ang salita mo, ang panampalataya, Panginoon. Salamat po. Pagpalain mo ang internet, ang YouTube, ang Facebook, lahat ng tagapanood, tagapakinig natin. I-bless mo, Panginoon. Hini ko ang pagpapalaya mo, Panginoon, sa mga gapos ng kasalanan. Salamat po sa hapong ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Palakpakan natin, Lord. So dito sa Unang Hari 17, nagkaroon dito ng 3 taon at 6 na buwan na tagutom. Kaya sinumpa ni Elias si Aring Ahab ng Israel dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi niya, hindi ulan, hindi magkakabog sa loob ng 3 taon kalahati dahil sa kasalanan ng Israel. Kaya inutusan siya ng Diyos na tumira doon sa batis ng karit. Doon siya uminom at uwak ang inuutosan ng Diyos, uwak para dalan siya ng pagkain umaga at hapon. So dumating yung time na natuyo na po yung tubig doon sa batis. Kaya sa puntong yun, inutusan siya ng Diyos. Sabi diyan sa verse 8, susundan natin. Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon, umalis ka rito at pumunta ka sa Siripta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo kasi tumitindi na po yung tagutom. 3 taon at 6 na buwan. Tigang na yung lupa, yung mga halaman patay na. Kaya pinapunta siya ng Panginoon sa Siripta. Kasi may byuda doon na utusan ng Diyos para pakainin siya. Pumunta nga siya roon at nang pumasok siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na mumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makainom?" "Maaari po bang makainom?" sabi ni Elias. Sa ilibin, alis sa sana ang babae upang ikuha siya ng tubig. Nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo rin ako ng kapirasong tinapay." Dahil nauhaw, nagutom dahil sa paglalakbay. Sumagot ang babae, "Saksi si Yahweh, ang iyong Diyos sa buhay, na wala kaming tinapay. Mayroon kaming kaunting harina at ilang patak na langis." Kaunting harina. Kaunti na lang yung harina natira. At ilang patak na langis. Nakita kayo ng buti? Pag ipapatak mo yung ipapatak mo yung langis, maaring 3 patak na langis na lang yung natira sa buti. Ilang patak na langis? Ang sabi diyan, "Namumunot nga ako ng panggatong upang lutuin yon at makakain man lamang kami ng aking anak bago kami mamatay." Isang lutuan na lang. Kasi matindi na po yung tagutom eh. Amen? Matindi na yung tagutom. Sinabi ni Elias, "Huwag kang mag-alala, don't worry. Pumunta ka at gawin mo ang iyong sinasabi, ngunit ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay." Unahin mo muna ako. Bago mo gawin yung iyong sinasabi, ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay. Amen. Amen mo ba? Pagkatapos, magluto ka rin ng para sa inyo. Pagkatapos mo ako ipagluto ng maliit na tinapay, magluto ka rin ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, hindi ninyo maubos ang harina sa lalagyan. Hindi rin matutuyo ang langit sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ng Panginoon ng ulan. Amen. Pag gusto talaga ni Lord gumawa ng himala, kayang-kaya niya. Kahit konting harina, ilang patak na langis, pwede niyang i-multiply, padamihin. Amen. Ba't doon pa pinapunta si Elias?
sa mahirap na biyuda para pakainin siya. Kasi gusto nga ng Diyos gumawa ng himala eh. Gusto niya ipakita yung kanyang kapangyarihan na kaya niyang padamihin yung kaunting harina at ilang patak na langis. Yan ang sabi ng Diyos sa pamagitan ni Elias. Ginawa nga ng bayang inuutos ni Elias, sumunod. Mahalaga rin yung pagsunod, di ba? Basta salita ng Diyos, sundin natin. At hindi nga naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina. Sa loob ng maraming araw, hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi nga natuyo ang langis at sa sisidlan tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamagitan ni Propeta Elias. Amen. Hindi naubos. Ang salita ng Diyos ay totoo, mabisa, sa pamagitan ni Propeta Elias. Kumain sila. Hindi naubos. Amen. Kaya yun, diyan nagpapakita na kapag gusto ng Diyos magpakita ng kanyang kapangyarihan, talagang kayang-kaya niya pakita yung kanyang himala. Sa pamagitan ng kaunting harina at ilang patak na langis. Sa panahon natin ngayon, nangyayari pa ba yan? Sa bagong tipan, nangyayari pa yan. Si Jesus Christ nagpakain ng 5,000. Sa pamagitan ng 5 isda at 3 tinapay. Amin mo ba? Sa bagong tipan, maraming mga himala ang ginawa ang Panginoon. At sabi diyan sa unang hari, chapter 17 pa rin, verse 17 hanggang verse 24, sunod-sunod na verse, 17, chapter 17, verse 17 hanggang verse 24, sunod-sunod na verse. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng biyuda. Yung anak ng biyuda ay nagkasakit. Hindi nagtagal. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Yung anak ng biyuda. Kaya sinabi ng babae kay Elias, anong ikagalit mo niyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Yan ang sinabi ng biyuda kay Elias. Amen. Namatay yung bata. Gusto lang ng himala ng Panginoon. Akin na yung bata, sabi ni Elias. Hindi na siya nakipagtalo. Inuha niya ang bata at ipinasok sa itaas ng silid ng kanyang tinutuluyan at inilagay ang bata sa kanyang higaan. Ibig sabihin nito, hindi lang pinakain ng biyuda si Elias, kundi binigyan pa ng tulugan sa kanyang bahay. Amen. Ipinanik si itaas sa silid ng kanyang tinutuluyan. Si doon mismo, binigyan niya ng matutulugan si Elias sa kanyang bahay. Nilagay niya ang bata sa kanyang higaan. Tingnan niyo yung blessing ng pag-asikaso sa lingkod ng Diyos. Pinakain na, pinainom pa, binigyan pa ng matutulugan sa kanyang bahay. At nanalangin, Yahweh, aking Diyos, ito ba igaganti ninyo sa babaeng magandang loob sa akin? Sabi ni Elias sa Diyos. 3 bisis niyang dinapaan ng bata. 3 bisis na dinapaan ng bata. Dumapa sa bata. Hinawakan yung kamay. Yung kanyang bibig, nilapat sa bibig ng bata. Yung kanyang mata, isinintro sa bata. At nanalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Sabi sa 22, dininig nga ni Yahweh ang panalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Amen. Sa 23, inakay ni Elias ang bata at iminig sa kanyang ina. Saka sinabing, narito na ang iyong anak, buhay na siya. Sumagot ang babae, natiyak ko ngayon na kayo nga ay lingkod ng Diyos at nagsalita si Yahweh sa pamagitan niyo. Minsan,
ginagawa talaga ng Diyos yan. Na pinatitibay ang panampalataya ng byuda. Kapag mayroong gumaling, tumitibay ang tao. Kapag mayroong nabuhay na patay, tumitibay ang tao. Ginagawa ng Diyos para patibayin yung mga tao sa palibot dahil sa kanyang pagpapakilala sa kanyang lingkod na nagsalita sa pamagitan niya. Amen? Yan yung purpose ng Panginoon para lalong pagtibayin ang panampalataya ng byuda, pagtibayin ang panampalataya ng mga tao sa pamagitan ng mga himala. Amen mo ba? Natiyak ng babae, yung byuda, na talagang si Elias ay lingkod ng Diyos at nagsalita ang Diyos sa pamagitan niya. Di ba lalong tumibay yun? Yung paniniwala sa Diyos? Na yung kanyang kaharap ay totoong lingkod ng Diyos? Minsan may mga gumagaling para lalong pagtibayin ang panampalataya ng mga tao. Amen? At iba't iba pang klase ng mga himala na ginagawa ng Diyos. Pinapalakas yung mga tao para patunayan na talagang totoong lingkod ng Diyos ang nangangaral sa harapan, pinupuspos ng Espiritu ng Diyos sa mga tao, nakakaranas ng kagalakan at marami pang ibang mga himala ang ginawa ng Diyos para patunayan na talagang ang Diyos ay nagsalita sa pamagitan ng lingkod na yon. Amen ba ba? Amen. Maraming pwedeng gawin ng Diyos para ipakilala ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang mga lingkod, tulad ng byuda. Natiyag niyang lingkod ng Diyos si Elias sapagkat dahil sa binuhay ang kanyang anak. Kaya, tingnan niyo yung gantimpala. Binigyan niya si Elias ng pagkain, pinakain niya, pinainom niya, binigyan pa niya ng matuluyan. Tingnan mo yung gantimpala. Alam ba napakahalaga ng bata? Mahal natin yung mga bata, di ba? Pag ang bata ay namatay at nabuhay, gaano kagalakan ang ating maranasan? Amen. Halos ang buhay mo, ibigay mo sa bata. Amen. Kaya, diyan makikita na sobrang galak. Kapag ikaw namatayan tapos mabuhay, ano kayang kagalakan ang maranasan mo? Baka sisigaw ka sa galak. Amen. Kasi yung bata, mahal natin yan. Halos tayo nagsisikap para mabuhay at mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga bata. Amen mo ba? Dito naman sa panahon ni Eliseo. Si Eliseo, nung kunin ng Diyos si Elias, si Eliseo yung pamalit. Guro ni Eliseo si Elias. Tagapagturo si Elias ni Eliseo. Dito sa Pangalawang Hari, chapter 4, verse 8 hanggang verse 37. Sunod-sunod na verse. Pangalawang Hari, chapter 4, verse 8 hanggang verse 37. Sunod-sunod na verse. Minsan si Eliseo nagpunta sa Sunem. Pumunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon na siya inanyahang kumain sa kanila. Mayamang babae. Mula doon na siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yon. Sa verse 9, sinabi ng babae sa kanyang asawa, sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang lingkod, banal na lingkod ng Diyos ang tao ito, si Eliseo nga. Bakit di natin siya ipagawa ng isang silid para matuluyan niya? Tuwing pupunta siya rito, bigyan natin siya ng higaan, kutsyon, mesa, upuan at ilawan. Amin mo ba? Ito'y magandang kalooban din.
ipinagawa nila si Eliseo ng silid. Binigyan ng higaan, binigyan ng misa, upuan at ilawan. Amen. Tulad din ng byuda. Ito mga babaeng sunamita ito. Yung byuda, ganun din ang ginawa kay Elias. Pinakain, pinainom, binigyan ng matuluyan sa kanyang bahay. Kinausap niya kanyang asawa na ipagawa natin silang silid. Bigyan natin sila ng higaan at kutsyon. Kutsyon ba yun? Misa, upuan at ilawan. Isang araw bumalik roon si Eliseo doon sa bahay ng Sunamita. Doon siya nagpahinga sa silid na hinanda para sa kanya. Tinawag niya ang kanyang katulong na si Gehazi. Kasi si Eliseo mayroong katulong na si Gehazi. At sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag nga niya ito, ang babae, at di nagtagal at dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mo na pinagsalamatan natin ang paggawa niya ng matuluyan natin ito. Itanong mo kung ano ang may tutulong natin sa kanya bilang pagganti sa kabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa puno ng hukbo. Yan ang sabi ni Propeta Eliseo kay Gehazi na kanyang katulong. Sumagot yung babae, wala po kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami sa pamuhay namin dito sa piling ng aming kababayan. Sagot ng babae. Gusto sana magpasalamat sa Eliseo kasi pinagawa siya ng silid. Pinagawa siya ng misa, upuan at ilawan. Kompleto, may pagkain din. Pag-alis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi na kanya katulong, ano kaya ang may tutulong natin sa kanya? Nandun yung pag-alala ni Eliseo. Conviction. Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Wala palang anak itong babaeng ito. At matanda na yung kanyang asawa. Alam mo, nakikita ng Diyos kung ano yung wala sa atin. Hindi masaya ang pamilya pag walang anak. Amen. Hindi masaya ang pamilya pag walang anak. Amen pa ba? Masaya pag maraming anak. Kaya huwag niyong tipirin ang anak niyo. Tawagin mo siyang muli. Utos ni Eliseo kay Gehazi. At bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan ng silid ni Eliseo. Sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon, magkaroon ka ng anak na lalaking kakalungin. Nagpropesya sa kanya si Eliseo. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag mo naman po akong paasahin. Baka hindi mangyari. Ngunit dumating ang araw na nagdihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nagkaanak siya ng isang lalaki. At pagkalipas ng halos 1 taon mula noon, nang sabihin sa kanya ni Eliseo. Nangyari yung hula ni Eliseo, nagkaanak ng isang lalaki. Yung Sunamita, na yung kanyang asawa ay matanda na. Pero yung bata na yon namatay. Namatay din. At ang babae ay dali-daling pumunta sa Carmel. Sa bundok ng Carmel kung saan nakatira si Propeta Eliseo.
Sinundo niya si Eliseo. Nagpatira pa, nakiusap kay Eliseo. So, nung nasa bahay na si Eliseo, sa bahay ng ipinagawa sa kanya ng Sunamita, nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Sa 33, isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Dinapaan ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos itinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata, mga hand to hand. Hinawakan yung dalawang kamay ng kanyang kamay. At yung kanyang bibig ay tinapat sa bibig ng bata at yung kanyang mata itinapat din niya sa mata ng bata. Walang takot na ginawa. Compassion. Sa paghahangad na mabuhay ang bata. Hindi niya inisip na kung may bakterya yon sasalin sa kanya. Amen. Ganon yung kumpasyon. Hindi natatakot. Itinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata. Unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at pabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay. Muli siyang dumapa sa bangkay. At ang batay bumahi ng 7 bisis. Saka idinilat ang mga mata. Nabuhay. Tulad ni Elias, na bumuhay ng patay, si Eliseo ay bumuhay rin ng patay. Gumawa ng maraming himala si Eliseo. Mas maraming himala ang ginawa ni Eliseo kaysa kay Elias. Kaya kung ano yung guro mo, maging ganun ka rin. Kung ano yung anointing ng guro mo, ganun din ang anointing mo. Nasa salin yun. Di baling gumaling yung mas magaling pa sa iyo yung tinuturo mo. Huwag lang maging palalo, huwag lang maging mapagmataas. Kasi ang mapagmataas ay ibinabagsak ng Diyos. At ang nagbaba ay tinataas ng Diyos. Bumahin ng 7 bisis at idinilat ang mga mata. Ipinatawag niya si Gisi at ang Sunamita. At nang pumasok na ito, sinabi niya, kunin mo ang iyong anak. At ang babae nagpatira pa sa panan ni Eliseo at pagkatapos kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. Alam niyo dito yung Sunamita ito. Nagkaroon ng 7 years na tagutom sa kapanahonan nila. 7 years dahil din sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa galit ng Diyos, 7 years nagkaroon ng tagutom. Pinaalis ni Eliseo sa Israel, pumunta sa ibang lugar. At nung bumalik siya, kasi mayaman sila Pinaalis siya, pumunta sa ibang lugar. Pagkalipas ng 7 years, bumalik siya sa kanyang lupain. Ngunit mayroon ng ibang nagsasaka nito. Nataon naman at si Gehazi, nakatulong ni Eliseo, nagtanong sa hari kung paano yung mga himalang ginawa ni Eliseo. Naikwento niya ni Gehazi yung pagbuhay sa patay. Nataon naman na karating lang ng babae at nakiusap sa hari na ibalik sa kanya yung kanyang ari-arian. Nung tanungin ng hari, ang babae kung totoo yung sinasabi ni Gehazi na binuhay ang kanyang anak. Sabi nga, totoo nga. Naghirang ang hari ng isang kinatawan para sabihin
doon sa kumuha ng kanyang ari-arian na ibalik ang lahat ng kanyang ari-arian at lahat ng kanyang ani mula ng kanyang pag-alis. Sa loob ng 7 years, ilang beses ba mag-ani? 3 beses. Sa loob ng 1 taon. Kung halimbawa yung 200 trigo yung kanyang ani, ibabalik sa kanya yon. 7 taon. Ay kung marami pa siyang mga taniman, ibalik sa kanya lahat yon. Kasi yun yung kabutihan ng Diyos. Dahil ang ginawa niya kay Eliseo, pinagawa ng silid, binigyan ng misa, binigyan ng upuan, binigyan ng ilawan, pinakain. Amen? Yung balik ng pagpapala. Maliban sa binuhay ang kanya anak, mayroon pang mga maraming blessing na ginawa ang Diyos sa sunamita na yon. Amen mo ba? Yung kanyang ginawa ay Eliseo ay hindi nawalang kabuluhan. Kasi nakikita naman ng Diyos lahat yun. Lahat ng ginagawa natin mabuti sa lingkod ng Diyos, nakikita ng Diyos yun. Amen? Walang natatago doon. Tulad kay Elias. Alam ng Diyos na puntahan mo yung byuda. Alam ng Diyos yun. Yun yung magpapakain sa'yo. Lahat ng ginawa ng byuda, bumalik din sa kanya yung mga blessing. Patuloy ang kain, pag-inom. Dahil yung kaunting harina at ilang patak na langis ay minultiply ng Diyos hanggang sa dumating yung ulan. Amen? Ganun kabuti si Lord. Sa bagong tipan, marami pa rin mga himala ang ginawa si Jesus. Pagbuhay sa patay, pagpagaling sa may mga sakit, pagpagaling sa mga kitungin, pagpapakain sa maraming tao. Hindi naman nagbago yung mga himala na yun eh. Basta't naniwala ka, basta't sumusunod ka sa Diyos, talagang masaksihan mo yung himala ng Diyos. Basta't mayroong panampalataya, mayroong pagsunod, talagang mayroong himala. Ma-encounter mo yung mga himala ng Diyos. Amen? Pag walang pagsunod, walang himala. Hindi mo makikita yung himala ng Diyos kapag hindi ka sumusunod sa Kanya. Minsan yung mga himala na yun, hindi na natin napapansin. Yung kaligtasan natin, buhay na walang hanggan, himala ng Diyos yan. Dati puro tayo pagtanggi, di ba? Dumating yung time na inabot tayo ng Panginoon. Eh lahat ng ginawa nila sa lingkod ng Diyos, kay Eliseo, kay Elias, ay mayroong gantimpala. Hindi na baliwala. Kasi lahat naman yung nakikita ng Diyos eh. Amen. Dito sa Mateo chapter 10 verse 40, 41, 42. Mateo chapter 10 verse 40, verse 41, verse 42. Ang tumanggap sa inyo ay tumanggap sa akin. Kapag tinanggap daw ninyo ang lingkod ng Diyos, tinanggap niyo si Kristo. Ang tumanggap sa akin ay tumanggap sa nagsugo sa akin. Sino ba ang nagsugo kay Christ? Ang Ama sa langit. Kapag tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo ang Ama. Ang tumanggap sa isang propeta dahil ito'y propeta, tatanggap ng gantimpala na naukol sa propeta. At ang tumanggap sa isang taong matuwid, pag sinabing matuwid, manampalataya yun. Dahil sa ito'y matuwid, tatanggap ng gantimpala na naukol sa taong matuwid. Kapag tinanggap mo yung taong matuwid, dahil sa siya'y matuwid, tatanggap ka ng gantimpala. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa maliit na ito, dahil sa sila'y mga alagad ko, siya'y tatanggap ng gantimpala. Gano'n ba yung value ng
malamig na tubig, isang baso. Mayroon din palang gantimpala. Ang tubig nakakapapawi ng uhaw. Nakapagpapalakas. Amen. Kaya huwag niyo ipagkait yan sa mga lingkod ng Diyos yung tubig na malamig. Dahil siya alagad ko, siya tiyak na tatanggap ng gantimpala, sabi ng Panginoon. Amen ba ba? Kaya pag may pumupunta sa inyo na lingkod ng Diyos, titingnan niyo maigi kung talagang lingkod, baka may kulto pala. Pag ako pumunta sa inyo, painumin niyo ako ng malamig na tubig. Bakit tubig lang ba yung kaya nyo? Yun lang ba yung kaya nyo? Ang nagbibigay ng malaki, mag-aani ng malaki. Amin ba ba? Tubig lang ba yung kaya natin? Ang sabi ng Biblia, ang nagtatanim ng marami, mag-aani ng marami. Ang salitang pagtatanim, pagbibigay din yan. Amen. Tingnan nyo, may mga gantimpala. Ang gantimpala na yan, dala-dala yan ng Panginoon para sa kanyang mga lingkod. Amen? Merong mga gantimpala. Kapag tinanggap nyo ang lingkod ng Diyos, mayroong gantimpala. Pag pinainom nyo ng malamig na tubig ang lingkod ng Diyos, mayroong gantimpala. Dito sa Galatia chapter 6, verse 6 hanggang 7, verse 8, verse 9. Galatia chapter 6. Lagi natin ito binabasa. Galatia chapter 6, verse 6, verse 7, verse 8, verse 9. Ang tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbagi ng lahat ng magandang bagay sa mga nagtuturo. Specific to. Amen. Yung mga tinuturuan daw ng salita ng Diyos, dapat magbigay ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Specific. Yung bibigyan yung nagtuturo. Amen. Huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano itinatanim ng tao, yun din ang kanyang anihin. Kung ano tinanim mo, yun ang anihin mo. Spiritual, biblical. Ang nagtatanim sa sarili niyang laman ay mag-aani ng pagkabulok mula sa laman. Ito, yung may pagtatanim kasi na pagbibigay na gusto lang ng tao. Mag-aani ng pagkabulok, yung mamatay yun. Walang silbi yun sa paningin ng Diyos. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo susuko. Yung paggawa ng mabuti, pagtatanim din yun. Pagbibigay din sa ibang salin. Kapag hindi gumawa ng mabuti, pagtatanim yun. Pagbibigay yun. Amin ba ba? Yun yung kahulugan nun. Kapag gumagawa ka ng mabuti, para kang nagtanim, para kang nagbigay. Amen. Yung salitang pagtatanim, pagbibigay yun. Specific. Kanino ka ba magtanim? Kanino ka ba gumawa ng mabuti? Sa nagtuturo ng salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Yan ang sinasabi diyan. Na dapat natin maintindihan. Kapag nagtanim ka sa matabang lupa, tutubo, lalago, magbubunga. Pag nagtanim ka sa bato-bato, sigurado, walang usbong na bunga. Amen. Subukan nyo magtanim sa bato.
kung tutubo ang binhi mo. Hindi tutubo yun. Hindi usbong yun. Pag nagtanim ka sa taong hindi manampalataya, may papanalangin ka ba? Walang usbong doon. Kaya, specific, yung tinuturuan ng salita ng Diyos, dapat magbigay ng magandang bagay. Ano man mayroon kang magandang bagay, pwede mong bigyan yung nagtuturo sa'yo. Maraming magandang bagay na mayroon tayo. Amin po ba? Yun yung sinasabi dyan. Kaya pag nagtanim tayo, dapat kapag nagbigay tayo, kapag gumawa tayo ng buti, yung pagsunod natin sa Espiritu. Ang Espiritu po ay Diyos. Pag gumawa ka na mabuti, dapat sumusunod ka sa Espiritu. Pag nagtatanim ka, dapat yung kalooban ng Espiritu. Kapag nagbibigay ka, dapat yung kalooban ng Espiritu. Para may pakinabang, para may pag-usbong, may paglago, may pagbunga. Amin po ba? Kaya dalawa lang naman yan. Laman. Gusto ng tao, laman. At saka gusto ng Espiritu. Pag laman, tao yun. Pag Espiritu, Diyos yun. Kapag ang iyong pagtatanim, paggawa na mabuti, pagbibigay, ay gusto lang ng sarili mo, o iyon sa pagkabulok, pagkamatay. Kung ang iyong pagtatanim, paggawa na mabuti, pagbibigay, ay ayon sa Espiritu, pagsunod sa Diyos, ay magbubunga ng buhay na walang hanggan. Amen? Tiyan yung mga benepisyo. Buhay na walang hanggan. Ang pagtatanim para sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Sabi, huwag kayo mapagod sa paggawa ng buti. Pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani kung hindi tayo susuko. Kasi may takdang panahon na ibinigay ang Diyos na yung ating mga ginawang mabuti, aanihin natin. Mayroong takdang panahon. Kung hindi man ngayon, baka sa sunod na panahon, basta't ang Diyos nangako, pagdating ng takdang panahon, aani ka sa ginawa mong mabuti. Amin po ba? Sa itinanim mong mabuti, sa ibinigay mong mabuti, mayroong takdang panahon ng pag-aani. Amen. Amen mo ba? Hindi sasala yon. Kasi, maging sa pagtatanim natin, hindi agad-agad nagbubunga. May tanim na 3 months, okra, talong, sitaw, 3 months kasi yon. Depende sa klase ng pananim. Mayroong pananim na taunan talaga. Inaalagaan mo yan para magbunga. Amen. Depende sa klase ng tanim. May tanim na madaling magbunga, madaling mapakinabangan. Mayroon namang tanim na matagal. Depende sa klase ng itatanim mo. Literal yon. Pero spiritual, mayroon takdang panahon ng pag-aani kung walang pagsuko. Diba? Nagtatanim ka, tapos napagod ka, sumuko ka, ay paano kung time na dapat ng harvest? Hindi mo ma-harvest yun, kasi sumuko ka. Amen. Ganyan din sa ating mga pagbibigay, sa ating mga pagtatanim, mayroong takdang panahon ng pag-aanihan. Parang nag-aalaga ka na anak. Mula pagkabata. Tinuruan mo ng tama. Pinaaral mo. Hindi pwedeng hindi ka mag-ani. Amin po ba? Mayroong takdang panahon ng pag-aani. May proseso yan. Hindi an instant noodle. Kailangan may sakripisyo para makita mo yung bunga ng sakripisyo mo. Amin mo ba? Masarap yung pinaghirapan. May sakripisyo.
Maging sa prayer natin eh. Kailangan magkaroon ka ng compassion sa prayer. Para mag-pray para makita mo yung bunga ng iyong panalangin. Amen po ba? Kung wala kang panalangin ginawa, paano yan magbubunga? Dapat mayroong compassion sa prayer para makita mo yung bunga ng iyong panalangin. Makita mo yung bunga ng iyong paglilingkod. Sabi nga ng Panginoon, manalangin kayo, magpadala ng maraming manggagawa. Siyempre, mag-pray ka na mag-pray. Para makita mo yung bunga ng iyong panalangin. Halimbawa, mga awit ka, manunugtog ka. Pag wala kang prayer na ginawa, hindi yan magbubunga. Dapat may sakripisyo para makita mo yung bunga. Amin po ba? Maraming proseso. Mag-pray ka, sanayin mo. Pag nandiyan na, sasanayin mo pa. Kung gusto mo makita yung bunga ng iyong panalangin, kailangan may sakripisyo. Kasi nakikita ng Diyos yung mga sakripisyo natin. Kaya, specific yun. Yung mga tinuturuan, dapat magbigay ng magandang bagay sa mga nagtuturo. Magtanim. Gumawa ng mabuti. Isa lang yun. Dito sa Pilipos, chapter 4, verse 16, verse 17, verse 18, verse 19. Chapter 4 ng Pilipos. Specific din to kay Pablo. Noong ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit din niyo akong pinadalan ng tulong. Yung mga taga-Pilipos ito. Noong si Pablo ay nagbiministeryo sa taga-Thessalonica, makailang bis siyang pinadala ng tulong ng taga-Pilipos. Hindi sangad kung laging tumanggap ng mga kaloob, sabi ni Pablo. Kundi ang nais ko'y makatanggap kayo ng masaganang pagpapala. Yung masaganang pagpapala. Ang nais ng lingkod ng Diyos. Hindi ang nais na tumanggap lagi ng kaloob. Kasi siya naman ay nakaras ng hirap, nakaras mabusog, magutom, lahat ng aspito ng paglingkod naranasan niya. Parang kami din. Sanay kami magutom, sanay kami mawalan, sanay kami magkaroon. Amin po ba? Lahat ng bagay napapractice, nasa sanayan. Kundi ang nais ko'y makatanggap kayo ng masaganang pagpapala. Ang liham na ito, ang pagpapakilala ng lahat ng kaloob niyo sa akin. Yung liham doon, siguro sa liham na yun, sa loob ng liham, nandoon na nakadetalye lahat sa liham na yun. Higit pa sa pangailangan ko, ang tulong niyo sa akin, nahatid ni Epaprodito. Si Epaprodito isang pastor na disciple ni Pablo. Higit pa sa kanyang pangailangan. Sobra-sobra. Yung tulong sa kanya ng mga taga-Pilipos. At ang sabi diyan, ang mga ito'y tulad ng mabangong handog sa Diyos. Inaamoy-amoy ng Panginoon. Ang mga alay, nakatanggap-tanggap at kalugod-lugod sa kanya. Yung tulong yun ha. Specific kay Pablo yun. May mga aral kasi sa Biblia na ang pagtulong ay para sa pangkalahatan. Pero ito specific to. Yung mga nagtuturo, ang salita nyo dapat bahaginan ng mga tinuturuan na magandang bagay. Ang mga ito ay tulad ng mabagong handog sa Diyos, alay nakatanggap-tanggap sa Diyos, at kalugod-lugod sa Diyos. Sa 19 at buhat sa hindi maubos na kayaman ng Diyos, ibigay niya ang lahat ng kailangan nyo sa pamagitan ng Kristo Jesus. Ito isang basbas. Dahil sa mga taga-Pilipos na matulungin. Amen. Lagi nilang tinutulungan si Pablo sa pangailangan. Sa pagmiministeryo, alam nila yung hirap ng pagministeryo. Hindi madaling maging kinatawan. Tulad ni Elias, kinatawan ng Israel sa panahon niya, ni Eliseo, kinatawan ng Diyos sa panahon niya. Hindi madaling maging kinatawan. Tulad ng nanay-tatay. Ang nanay at tatay kinatawan ng mga anak. Kapag wala ang tatay at nanay, patayan sila. Amen. Amen po ba? Wala yan silang patutunguhan.
Yung mga anak, pag walang tatay at nanay, ang tatay at nanay ang kinatawan ng pamilya. Si Elias ang kinatawan ng Diyos sa panahon niya. Si Eliseo ang kinatawan ng Diyos sa panahon niya. Sila yung gumaguide sa tao para malaman ang kalooban ng Diyos. Amin mo ba? Sila yung gabay ng mga tao para malaman ng mga tao kung ano yung sinasabi ng Diyos para sa bayang Israel. Yung nagtuturo ng salita ng Diyos, yun yung gabay para malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Si Pablo ang kinatawa ng mga taga-Tesalonia, Pilipos at saka sa mga iglesia ang kanya ito para gabayan sila kung paano sundin ang utos. Kaya mahalaga ang kinatawan. Amen po ba? Kapag walang kinatawan, hindi mabubuo yan. Ang kinatawan ng Diyos ang ginagamit para turuan ang mga tao, para makilala ang Diyos, para tumibay ang panampalataya ng tao, para ang tao ay makasunod sa Diyos, sa utos ng Diyos. Amin po ba? Minsan hindi natin nakita yung kahalagahan yan. Yung ibang pastor nahiya na magturo ng ganon. Nahiya na ito na ipresenta ang sarili na dapat sila pagpalain ng mga tao. Kumukuha pa sila ng ibang mga ngaral para magturo sa kongregasyon nila. Kapag totoo ang sinasabi mo, dapat mong ituro. Amin mo ba? Kasi may mga blessing yun eh. Tulad ni Elias, tulad ni Eliseo, yung ginawa nila sa byuda, yung ginawa ng byuda, yung ginawa ng Samanita, di ba? Mayroong mga gantimpala. Kasi nakikita ng Diyos yan. Pinagpala mo yung lingkod ng Diyos, pagpapalain ka rin ng Diyos. Hindi natatago yan sa Panginoon. Tulad ni Pablo, pinagpala niya ng salita ng Diyos sa mga tao. Kaya ang mga tao na mataba ang puso, ibinalik ang magandang pagpapala kay Pablo. At sila man din ay pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Mayroong mga simbahan na matabang lupa ang puso. Mayroon naman mga tao na talagang kahit ituro mo ng ituro yung katotohanan, talagang makunat pa sa gulong ng traktora. Amin po ba? Sana hindi tayo ganun. Hindi tayo katulad ng gulong ng traktora. Amin po ba? Na malinaw yung itinuturo, ngunit hindi pa rin naintindihan. Na yung ipinadala sa iyo blessing. Yung nagtuturo sa iyo para alagaan ka, palakihin ka, patatagin ka, pagpalain ka ng salita ng Diyos. Amin po ba? Yan yung katotohanan na dapat hindi natin ipagkait. Mahalin natin yung mga lingkod ng Diyos. Tulungan natin sila sa kanilang pangailangan at tayo naman ay pagpapalain ng Diyos. Amin po ba? Merong gantimpala yan galing sa Panginoon. Yung mga sakripisyo ninyo, merong gantimpala yan sa Panginoon. Kaya yung baspas sa mga taga-Pilipos sa 19, at buhat sa hindi maubos sa kayamanan ng Diyos, ibigay niya ito sa inyo sa pangalan ng Kristo Jesus. Kasi mga matatabang lupa sila. Nung turuan sila about giving, tinanggap nila yung salita ng Diyos sa kanilang mga puso. Kaya yung taong madaling turuan, madaling matuto. Amen. May mga tao talaga na matabang lupa. Nagbubunga ng 30, 60, 100. May mga tao naman na nakikinig. Ngunit hindi tinanggap yung salita ng Diyos. Kaya nasayang ang salita na ipinangaral sana. Nasayang yung mensahe. Kaya nakita niyo yung kahalagahan ng mga lingkod ng Diyos. Na kapag natuto ka sa inaaral nila, ikaw na magbebenepisyo.
na yung gantimpala. Kung hindi man ngayon, bukas. Kung hindi man bukas, baka sa sunod na panahon. Dahil sumunod ka, mayroong gantimpala. At ang iyong pagsunod ay nakikita ng Diyos. At ang pag-aani ay ikaw rin. Ikaw rin ang magbibinipisyo. Dapat madali tayong turuan para madali din yung blessing. Amin ba? Wala kang ibinigay sa lingkod ng Diyos na hindi papalitan ng Panginoon yan. Tingnan mo yung ginawa nila. Maliit lang kasi ibinalik sa kanila. Mas malaki yung ibinalik sa kanila. Pinakain lang ng byuda si Eliseo, binigyan ng tirahan. Maraming blessing. Hindi naubos yung kanilang pagkain. Yung kaunting harina at ilang patak na langis nag-multiply na mahabang panahon hanggang sa hindi dumating yung ulan. Kasi pagdating ng ulan, buwan pa rin yun ang bibilangin bago makapagtanim. Hindi agad-agad yung tutubo. Kasi magtatanim ka pa rin. Buwan pa rin ang bibilangin bago magbunga. May bumasa ka ba nagtanim na ng bunga agad? Meron ba kayong nakita na instant noodle? Meron. Nakakain agad. Pero walang ganun. Pagdating sa binhi na tinatanim mo, hindi agad-agad yun magbubunga. May mga proseso pa yon. May mga sakripisyo pa yon bago yung bunga. Pero mahalaga doon, nagbunga yung iyong pagsunod. Amin ba? At ikaw naman ang benepisyo noon. At makita mo bandang huli, napakabuti para na pa, masaya. Kapag nakita mo na yung bunga ng iyong mga sakripisyo, mas maganda yung may sakripisyo kaysa walang sakripisyo. Mas maganda yung pinaghirapan mo. Yung bunga mo. Amen? Kami ilang taon na, ilang years na kami nagsasakripisyo. 20 years na mula nang masave kami. Ang daming suffering. Pero ito nakita nyo, nakatayo pa rin kami. Tili kami. Mahal namin kayo. Mahal namin ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Na ating pinaglilingkuran. Amin po ba? Yung mga sakripisyo natin talaga mag-aani talaga yan. Magbubunga talaga yan. Kapag mayroon kang sakripisyo, kapag may tinanim ka, may asahan kang maani ka. Kapag wala kang tinanim, huwag mong asahang aani ka. Baka asa kayo na may aanihin kayo, wala kayong tinatanim. Pag nagtanim ka, alagaan mo pa yun. Alagaan mo ng pananalangin. Kayo inaalagaan sa pananalangin. Nung kayo ipanganak sa spiritual, inalagaan kayo sa pananalangin. Amen? Hindi ganun kadali magpalaki ng mananampalataya. Hindi madaling maging kinatawan. Sa lahat ng mga pangailangan natin araw-araw, hindi madaling magpalaki ng mananampalataya. Tingnan niyo na lang may mga anak kayo. Madali bang magpalaki? May anak dito. May apo. Madali bang magpalaki ng apo? Madali bang magpalaki ng anak? Dudugo ka. Amen. Dilat na yung mata mo. Bali, wala pa rin. Wala pa rin narinig. Amen? Hindi madali magpalaki ng bata. Literal yun ha.
Sa spiritual, ganun din. Hindi madaling magpamature. Linggo-linggo, mangangaral ka. Merkulis, mangangaral ka. Bernes, mangangaral ka. Alam mo ba si Josue nung nakipaglaban sa kanyang mga kaaway? Sabi ni Josue, araw, tumigil ka. Buwan, tumigil ka. Huwag kang lumubog. Sumunod yung araw at buwan. Hindi ka lumubog. Ang sabi ng Diyos, kailanman hindi ko na ulitin na susunod ako sa tao. Nakompromiso ang Diyos hindi dahil sa magaling si Josue. Hindi dahil sa malakas si Josue. Kundi dahil sa katapatan ng Diyos at pag-ibig ng Diyos sa bayang Israel. Para sila manalo sa laban. Amin mo ba? Tapat ang Diyos ay nagmamahal. Kaya, hindi lumubog yung araw, hindi lumubog yung buwan. Hindi naka-steady ang araw, ang buwan, para may liwanag. Minsan may mga sign ang Panginoon para patunayan na yung lingkod niya ay totoo. Iba't ibang mga sign, iba't ibang mga miracle. Minsan may gumagaling. Minsan may patay na nabubuhay. Minsan binubukas ng Diyos ang langit. Amin po ba? Para i-witness ang kanyang kapangyarihan. Amen? Iba't ibang mga miracle. Iba't ibang mga himala. Para patunayan lang na yan ay lingkod ko yan. Tulad ni Elias, natiyak ng byuda na talagang lingkod sila ng Diyos at ang Diyos ay nagsasalita sa pamagitan niya. Natiyak ng sumamita na talagang lingkod sa Eliseo sa pamagitan ng mga himala. Pagbuhay ng kanyang anak at pagbalik ng kanyang ari-arian at ang lahat ng kanyang ani sa loob ng 7 taon. Ang utos ng hari hindi pwedeng baliin, sabi ng Biblia. Kapag ang hari ay nag-utos, sundin mo kasi paparusahan ka ng hari pag hindi mo sinunod ang hari. Patay kang bata kapag hindi mo sinunod ang hari. Amen? Yun yung batas nila noon. Pag ang hari nagkaman, nag-utos, sundin mo. Kasi pag hindi mo sinunod, malaki ang kaparusahan mo. Buhay ang kapalit. Kaya kailangan sundin mo yung hari. Nung sabihin ng hari, ibalik ang lahat ng kanyang arian, lahat ng kanyang inani, mula sa, nung umalis siya, sa Israel hanggang sa pagbalik niya. Lahat yun. Ay kung marami mga pananim doon, ay kung halimbawa yung 3 bis mag-ani sa 1 taon, balik lahat kung ani, 200 ka pa ng ani noon sa loob ng 1 taon. Ay 3 beses. Babalik mo yun. Kinuha kasi ang lupa niya eh. Nakiusap sa hari na ibalik yung kanyang ari-arian, bahay at lupa, kasi inangkin na ng iba eh. Kasi 7 years ba naman siyang nawala sa Israel. Lahat ng kumuha noon, ibabalik mo lahat yon. Lahat ng inani niya, mula nung umalis siya, sa loob ng 7 years, babalik sa kanya. Yan ang order ng hari. Naghirang siya ng kinatawan para mag-asikaso noon. Amen? Yan yung gantimpala ng pag-asikaso sa lingkod ng Diyos. Ano ginawa nila sa lingkod ng Diyos kay Eliseo? Pinagawa ng bahay. Binigyan ng misa. Binigyan ng pagkain.
Binigyan ng upuan, binigyan ng ilawan. At lahat ng kanyang ginawa, hindi na sayang. Pag ginagawa natin na totoo, ang ating puso, yung lahat ng ginagawa natin totoo, talagang nakikita yun ng Diyos. Amen. Maring hindi, bibihira na kasi inaaral yun ngayon. Pero alam natin na kahit sa bagong tipan, ay tinuro pa rin na mga nagtuturo ng salita ng Diyos dapat bahagi na ng magandang bagay na mayroon ng nagtinuturuan. Yung paggawa ng mabuti, pagtatanim. Si Pablo, yung pagtulong sa kanya ng mga taga-Pilipos, ay naging mabagong handog sa Diyos. Alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. At ang kapalit at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi maubos, ibinigay sa mga taga-Pilipos. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen? Kapag totoo yung iyong paggawa, alam ng Diyos yun. Kapag mayroong compassion, nagmamahal, mahal mo ang lingkod ng Diyos, mayroong gantimpala na babalik sa iyo. Kasi ang lingkod ng Diyos nagpiprayan na pagpalain mo itong mga taong itong tapat. Pagpalain mo itong mga taong na ito, totoo sa Diyos. Amen po ba? At yung panalangin nila, dinidinig ng Diyos. Yung panalangin ng taong matuwid, dinidinig ng Diyos. Ganon kabuti ang Panginoon. Na kapag totoong lingkod ng Diyos yan, didinggin talaga ng Diyos ang kanyang panalangin. Huwag lang maging mali ang buhay mo. Kasi pag mali buhay mo, harang na agad yun. Dapat maging tama ang buhay mo. Dapat maging totoo ka. Maging tapat ka sa Diyos. Amen. Kasi yun naman talaga hinahanap ng Diyos. Totoo at tapat eh. Ang lahat ng ginagawa natin sa lingkod ng Diyos, hindi yan natatago sa Diyos. Alam lahat ng Diyos yan. Kasi nababasa naman ng Diyos ang isip at puso ng tao. Bakit nalalaman niya ang laman ng isip at puso natin? Kasi yung hininga natin galing sa Kanya. Amen. Yung lakas natin galing sa Kanya. Yung buhay natin galing sa Kanya. Kaya alam niya yun. Alam ng Diyos ang buhay natin. Yung tainga nga natin, alam ng Diyos eh. Kung paano niya ginawa. Nakaganon ang tainga natin, oh. Kasi kung nakaganon yung tainga mo pag umulan, ay, papasukin ng tubig yon. Yung kilay natin, alam ng Diyos yan kung paano niya ginawa yan. Pangsahod sa pawis. Yung bibig natin, yung kamay natin, yung paa natin, alam ng Diyos yan. Paano kaya kung tainga natin nakaganon? Paano pag umulan? Ay di maging lugain lahat ng tao. Amen? Kasi ganito ang tinga mo eh, nakabukas eh. Pag umulan, sahod na sahod yun. Ano ba naman klase ng tainga yan? Sinasahod ang ulan. Kaya nga ganito yung tainga natin eh. Nakaganon. May cover. Di ba galing ni Lord? Ang galing talaga ni Lord. Amen? Inayos niya lahat.
Humihinga ka mula pag sila mo libre. Walang bayad. May binayaran ka ba? Mula pagsilang mo? Sa hininga mo? Dapat ipapasalamat natin yan sa Panginoon. Binigyan tayo ng pamilya para maging masaya. Di ba masaya? Kami may 7 anak. Masaya kami. Amen. Ganun kabuti ang Panginoon. At may mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos na hindi halos natin nakikita. Na dapat makita natin at maipaalala sa atin na napakabuti ng Panginoon. Amen? Kung sasamahin natin ang mensahe lahat, napatukoy ito sa lahat ng ginawa natin sa mga lingkod ng Diyos. Kay Elias, kay Eliseo, kay Pablo. Lahat ng gumawa na mabuti sa kanila ay pinagpala ng Diyos. Hindi ito nabaliwala. May panahon na lahat ng ating ginawa mabuti, lahat ng ating itinanim, ay mag-aani tayo kung walang pagsuko. Amen po ba? Aasa ka na pag may tinanim ka, may anihin ka. Huwag kang aasa na may anihin ka, wala kang tinanim. Wala kang ginawang mabuti. Specific yun. Yung paggawa ng mabuti ay naka-specific sa lingkod ng Diyos. Amen po ba? Hindi ka maghihinayang. Yung mga panalangin natin, dinidinig yan ng Panginoon. Nag-pray nga ako na, sabi ko, bigyan mo ako ng kompromiso, ibukas mo yung langit. Bumukas nga. Kung kaya ng Diyos ibukas ang langit, anong bagay na hindi kayang ibukas ng Diyos? Amin po ba? Kahit nakasarado pa yan, kahit nakakandado pa yan, kayang buksan niya ng Panginoon para sa atin. Kaya yung mga pre-request natin, mag-pre-request kayo dyan, yung magandang pre-request sa kalooban ng Diyos at ipag-pray natin. Amen. Araw-gabi natin iniluhod yan sa Diyos. Na yung mga proposal natin, mga pre-request natin, ay tugunin ng Panginoon. May nagpe-pre-request yan ng house and lot sa sasakyan. Siyempre, pag may house and lot, may garahe, may sasakyan. Amen po ba? At naniwala tayo, sabi nga, sa Hebrews chapter 11, verse 1, verse 2, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyari ang ating mga inaasahan at panindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakita. Kinalugdan ng Diyos sa mga tao noon ng panahon dahil sa kanilang pananampalataya at hindi nalulugod ng Diyos sa taong walang pananampalataya. Saan ka doon sa dalawa? Walang pananampalataya, hindi nalulugod ng Diyos. May pananampalataya na nalulugod ng Diyos. Ang pananampalataya, kasiguraduhan na mangyari ang ating mga inaasahan. Tiyak yun. Madali man matagal, talagang nakasigurado tayo na gagawin ng Diyos ang ating mga proposal. Amin po ba? Pumiling ka sa Diyos at bibigyan ka ng Panginoon. Humanap ka at makatagpo ka. Kumato ka at bubuksan ka ng Panginoon. Lucas chapter 11 verse 9 hanggang verse 10. Marcos 11:24. Mateo 21:22, ano mang hiningin niyo sa inyong panalangin, kung maniwala ka, tatanggapin at matanggapan ninyo.
Kung naniwala ka sa prayer, ang prayer ay powerful, ang prayer. Powerful ang prayer. Walang tinatanggihan ang Diyos pagdating sa prayer, sa panalangin. Mga awit, chapter 9, verse 10. Sabi doon, nananalig Yahweh ang kumikilala sa iyong pangalan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Lahat ng lumalapit sa Diyos, hindi niya kayang tanggihan kasi lumalapit ka nga sa Kanya at siya din ang nag-lead doon na lumapit ka sa Kanya. Hindi gawa ng tao yun. Hindi gawa ng Diyos. Amen. Kapag mayroon kang pangitain, huwag ka sumama sa walang pangitain. Dahil kapag sumama ka sa walang pangitain, mabubura ang pangitain mo. Hindi ka lalago. Kapag may pangarap ka, huwag ka sumama sa walang pangarap. Kasi yung pangarap mo, mabubura yon. Amin po ba? Sumama ka sa may pangarap. Sumama ka sa may pangitain. At lalong lalawak ang iyong pangitain. Lalong lalawak ang iyong pangarap. Amin po ba? Kapag kasama mo lagi walang pangitain, walang pangarap, mahawaan ka nun. Malulusaw ang iyong pangarap, malulusaw ang iyong pangitain. Amin po ba? Mawala lahat yon. Maganda mayroon tayong malaking pangarap. May malawak na pangitain. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Lord, kausapin mo kami, Panginoon. Yan ang aming kahilingan sa iyo. Sa hapong ito, punuin mo kami ng karunungan mo. Pagpalain mo yung mga puso namin. Alisin mo yung mga tanikala. Mga lambong sa aming mata, lambong sa aming isip, lambong sa aming puso, gapos sa aming kamay, gapos sa aming paa, na hindi namin nakikita, Panginoon. Alisin mo yung pagkabingi. Yung kalabuan ng aming pandinig, alisin mo, Panginoon. Gawin mo ito malinaw. Kaya hindi po yung tagapanood natin, tagapakinig lang sa YouTube, sa Facebook, sa internet, sa Impapawid. Bigyan mo kami ng radyo, television. Para lalong mapalawak ang gospel mo, ang magandang balita mo. Pagpalain mo yung mga kapitbahay namin, i-bless mo sila, buksan mo yung pandinig nila, puso nila sa mga salita mo, Panginoon. Pagpalain mo rin sila, i-bless mo yung lahat ng tagapanood, tagapakinig natin. Sa hapong ito, bigyan mo kami ng karunungan. Ibukas mo yung aming mata, ibukas mo yung aming isip, ibukas mo yung aming mga puso para sa pagtanggap ng iyong mga salita, sa pagtanggap ng iyong mga biyaya, sa pagtanggap ng iyong mga pangako, Panginoon, sa hapong ito. Tayo awit sa Panginoon. I pray, Lord, na mangusap sa amin ang Espiritu ng Diyos. Naniwala kami na totoo yung salita mo. Ikaw ang tanging buhay ko. Ako'y payapa sa piling mo. Naniwala kami Sa bawat oras sa kapangyarihan ng Diyos na lumilipas, na kumikilos sa aming kalagitnaan. ikaw ang hinahanap ko. Hindi ko ang power ng deliverance, Sa pagsubok ang anointing ng deliverance, kasama ka. ang pagbabalaya sa sumpa sa kasalanan. Abang buhay Hindi ko ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa aming kalagitnaan. Hindi ko ang healing, hindi ko ang miracle. Ika'y pupurihin. Ikaw na buhay
iba. Alam ko na ikaw ay dakila. Alam ko na lahat iyong magagawa. Kailanman di mo ko iiwan. Kailanman Usahan ang Espiritu ng Diyos sa doon ang malayan. Hindi mo ang power ng Holy Ghost. ikaw ang Nagigilos sa aming kalagitnaan. buhay ko. Ako'y payapa sa piling mo. Sa bawat oras na lumilipas, ikaw ang Yes! Hallelujah! 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 sa pagsubok at sa Purihin ang Diyos sa buhay! di mag-isa. Lahat ng hangarin ika'y pupurihin. Ikaw lang ang wala iba. Alam ko na ikaw ay dakila. Alam ko na lahat iyong magagawa. Kailanman di mo ko iwan. Kailanman tanging Diyos ko ay ikaw. Alam ko na ikaw ay dakila. Alam ko na lahat iyong magagawa. Kailanman di mo ko iwan. Kailanman tanging Diyos mo ay ikaw. Hindi ko ang kapangyarihan ng Panginoon Espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan. Dakila, alam ko na lahat iyong magagawa. Ay, di mo ko iiwan. Kailanman tanging Diyos mo ay ikaw. Sinasaway ko, nire-review ko lahat ng stronghold, Dakila, lahat ng gapo sa kamay, sa paa, na hindi nakikita ng tao, lahat ng masamang espiritu, yung mga lambong sa tainga, lambong sa isip, lambong sa puso, lahat ng sakit ni Satanas, lahat ng distraction ni Satanas, sa bawat puso ng tao, sa YouTube, sa Facebook, lahat ng tagapanood, tagapakinig, lahat ng takip sa tainga, lahat ng takot, lahat ng pangalinan, out in Jesus' name, out in Jesus' name, out in Jesus' name, out in Jesus' maging sa mga bata, yung takot, yung pag-alinlangan, na walang panapalata sa Diyos, na wala nang pagtiwala sa Diyos, out, 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 in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Kailanman tanging Diyos ko ay Yung galit, hinanakit, tampo, rebellion, out, 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 in Jesus' name. Sinasaway kita, demonyo ka. Out, Ayong out,
Jesus' name. In Jesus' name. Di mo ko iiwan kailanman, tanging Diyos Hindi ko ang power ng Holy Ghost, power ng banal na Espiritu na kumilos sa lahat ng tagapanood, tagapakinig sa oras na ito. ay dakila ng punan, lahat ay iyong magagawa. Yung pagmamatas, kapalaluan, Di mo ko pag-rebelde sa Diyos, paglaban sa Diyos, kailanman, walang pagkikinig sa salita ng Diyos, tanging Diyos takip sa mata, takip sa isip, takip sa puso. Out! 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 In Jesus' name! In Jesus' name! Out! In Jesus' name! alam ko na lahat ay iyong magagawa. Di mo ko iiwan kailanman, tanging Diyos ko ay ikaw. Ako po'y manalangin. I-receive natin lahat ng aking panalangin. Tanggapin natin yung aking panalangin. Manalangin ako sa Diyos para sa inyong lahat. Lahat ng nakikinig, lahat ng nanood sa YouTube, sa Facebook, sa internet, sa impapawid. Ang dalangin ko sa Diyos na kayo tatanggap ng pagpapala ng Panginoon. Tatanggap ng kagalingan, tatanggap ng himala, tatanggap ng kalayaan mula sa ating Diyos na buhay. Tanging Diyos ko ay ikaw. I-receive niyo yung aking panalangin. Dadalangin ako sa kagalingan, sa himala, sa kalayaan. Alam ko na I-receive ninyo lahat ay iyong yung healing, magawa. yung miracle, yung deliverance. Di mo ko Receive! Receive! Receive healing! Receive miracle! Receive deliverance! Receive Holy Ghost! Receive Holy Ghost! Receive Holy Ghost! alam ko na ikaw ay dakila. Alam ko na lahat ay I-receive natin ang ating kaligtasan. Silyuhan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan ang ating kaligtasan. I-receive natin yung ating kaligtasan. Kailanman I-receive natin yung kaligtasan ng ating pamilya. ay ikaw. I-receive natin yung kalakasan ng Diyos para sa ating buhay, sa ating pamilya. Para kasin tayo ng ating Diyos na buhay. I-receive natin yung kalakasan. Sabihin natin, receive, receive, receive. Receive, receive, receive. Lahat ay iyong I-receive natin ang kasagalaan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya. Receive! 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 Receive it! Receive it! I-receive natin yung kasagalaan. I-receive natin yung kayamanan ng Diyos. Alam ko na I-receive natin ang Holy Ghost. I-receive natin yung proteksyon ng Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya. Receive! 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 In Jesus' name! In Jesus' name! Protektahan ng Panginoon yung ating buhay, yung ating pamilya, ng kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng mananampalataya, ingatan ng Panginoon hanggang lang ang buhay. Tanging Diyos ko ay ikaw. Alam ko na ikaw ay dakila. I-receive natin yung power ng Panginoon in Jesus' name. Alam ko na I-receive natin yung power ng Diyos in Jesus' name. magagawa. I-receive natin ang Espiritu ng Diyos in Jesus' name. Di mo I-receive natin ang
kailanman tanging Diyos I-claim natin yung mga pangako ng Diyos. ikaw. Kay Abraham, yung kayamanan, yung kalakasan, yung kakayanan. Receive! 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 In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Lahat ay iyong magagawa. I-receive natin lahat ng pangako ng Diyos. I-claim natin lahat ng pangako ng Diyos. Galatia 3:29. Kung kayo ay kay Kristo, kayo ay mga anak ni Abraham, kayo ay mga tagapagmana ng pangako ng Diyos. Kailanman I-receive natin yung mga pangako ng Diyos. Diyos ko ay ikaw. Thank you, Lord. Ikaw Salamat po, Ama, dakil. sa pagtugo mo ng aking panalangin. Patuloy mo ingatan ang buhay ng mga mananampalataya. Lahat ay iyong magagawa. Patuloy mo kami putiktahan ng iyong kapangyarihan. Di Patuloy mo kami pagpalain. Patuloy mo ang blessing mo sa aming buhay. I-bless mo kami lahat. Lahat ng sapat, lahat ng totoo, lahat ng nagbibigay na ikaw po, handog, pledge, love gift. I-bless mo, Panginoon. Triplayin mo lang ang blessing na. Triplayin mo lang ang blessing na. Triplayin mo lang ang blessing na. Receive! 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 In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! lahat ay iyong magagawa. Thank you, Lord. Salamat, salamat po. Ako'y Lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Lagi tayong manalangin sa Diyos. Lagi natin ang kinin ang mga pangako ng Diyos. ikaw. Salamat, salamat po. Sa pagtugo ng Diyos ang aming panalangin. Tanging Diyos Ibinabalik namin sa Lord ang mataas sa papuri, mataas sa pagsamba, mataas sa pagluwalhati, sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon, aming tagapagligtas, Diyos ng aming buhay, Diyos ng aming buhay, sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen, amen. Purihin na po yan.